Siyempre, dahil bago ang kusina ng ilog nyo, marami tayong gino-upgrades dito sa Pumo. Okay, siyempre, para mas makatipid sa paggamit ng appliances, nagpa-solar kami with solar cell PH, pare. Tara dito. So dito sa kusina natin, napakaraming bagay na kumukonsumo ng kuryente. Ang dami namin ditong studio lights na 300 watts bawat isa kung di ako nagkakamali. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na ilaw yan, pare, na talagang malakas kumonsumo ng kuryente. Bukod dyan, meron pa tayong tatlong aircon na 2.5 HP bawat isa. Bukod dyan, meron pa kaming isa, dalawa, tatlo na TV, may electric pan, merong electric oven na napakalakas kumonsumo ng kuryente. At di ba natatapos yan dyan? Meron pa kaming rice cooker, meron kaming mixer. Malaki talaga yung konsumo namin dito and talagang nakakatulong sa amin yung solar na install namin dito, again, from Solar Cell PH. At para lang makita nyo kung ano yung nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng to, tara, baba tayo. Kasama natin ngayon dito si Jeff, ang solar boy ng Pinas, para ipaliwanag sa atin yung mga pinakabit natin dito from Solar Cell PH and Goodby. Sir, panata mo na. So ngayon sir, etong system nyo ay activated na. Goodwe ang ating ka-partners pagdating sa mga supply from inverter to battery. Papakilala ko sa inyo ang ating mga solar partners from Goodwe Philippines. Goodwe. Andiyan po ang ating si Engineer Eman. Sir, nice meeting you. Nandito rin po Hello, sir. Eman po. si Sir Jericho. Hello, Sir Jericho. So, kumbaga Ninong, ang inverter natin, yan yung pinakautak ng solar system. Okay. Kahit gaano kaganda yung panel mo or yung battery mo, pag hindi trusted or reliable yung inverter natin, hindi yan magpo-produce. Okay. Or pag nasira to, wala nang magiging output yung battery natin and even the Okay. panel. Tapos etong batteries natin, so pupunta muna siya technically sa mga outlets namin, tama? Tama Para po. ma-feed yung aircon namin, computer namin, lahat. Tama po. Tapos yung sosobra, kung meron man, pupunta dito. Tama po. Tama po, Ninong. So sa weekend, wala kaming pasok, wala masyadong konsumo ng kuryente, napupuno to. Yes po. Tama po. Okay, okay. So dun sa mga essential natin, gano'ng katagal kaya namin magamit? Tansya mo lang. Okay, on a conservative answer Yes. na lang po, no? 2 to 3 hours kung lights, basic lights, outlets, mga computers or cellphone. Okay, okay. Good enough na siya. Okay na rin yun para ma-wrap up lang namin, di ba? Okay na yun. Kaso, syempre, mas marami, mas maganda. Tama po. Pero Nino, marami yan. Marami. Marami. Nakikita mo yun? Oo, ito. Yan. Pero syempre, good fee. Baka naman. Maluwag pa to, Ninong. Maluwag pa. Maluwag pa, oh. Maluwag pa. Eh, dito, ay sa kisame, lagyan mo. Pero ano, so expandable to hanggang kaya nyo. Yes po. Meron tayong tinatawag na ATS or Automatic Transfer Switch. Si Goodwe Pro, si Goodwe naman, tsaka Goodwe battery natin, same brand siya. In 0.4 milliseconds yung switching po natin. So, ibig sabihin lang na Nino, mararamdaman mo pa rin na nag-brown out. Oo. Pero, Gaganon. pag biglang kurente. Okay, okay. Actually, maganda to kasi merong UPS yung server na, yung editing PC namin. May UPS siya. So, yung UPS, dahil na sobrang lakas ng computer ni Jaro, saglit na saglit lang, so natataranta pa yan. Kailangan niya tapusin o kailangan niya ma-save. Dito, hindi na kailangan. UPS yung magsisave nung Yung detect. flicker. Oo, pero patuloy pa rin. Ito po is UPS din po kasi siya. So, pwede ko na itapon yung UPS na yun. Wag po. Okay. Hindi, tatapon ko talaga yun eh. Tatapon ko talaga yun, di ba? Pero napakaganda talaga and pasok na pasok to, hindi lang sa amin na meron sariling building na may opisina, kundi lalo na sa bahay, lalo kung may baby ka. Misconception din kasi sa mga ganito, feeling nila pag meron silang solar, eh pwede na silang magdagdag ng Appliances. ng load. Hindi nila alam na pag nagdagdag ka ng load, idadagdag din talaga yung bill mo. Tama. Ganun talaga kasi kailangan may panggalingan ng ng power eh. Now, on the other side po, magagaman din namin kung nagdagdag kayo ng appliances. Si Goodwe may monitoring platform po tayo before and after solar. So alam ko, Ninong, pag nagdagdag ka, Alam mo. kuryente. Yes po. Magagaman ko po yan, Ninong. Ano po yung sir? Yung parang optimum na time na at least yun pwede namin isagad yung namin, appliances. Sige po. Sa Philippines po kasi, ang pinaka-ideal or peak ng solar harvest natin is between 10 a.m. to 2 p.m. So upon checking po kanina, 11.7 yung system natin
nagte-10.5 siya at peak ng production. It means more than 90% yung halos na puproduce ang system natin. Siguro, Nino, emphasize ko lang din, pagdating naman po sa warranty, baka kasi hanapin niyo po kami pag nagka-problema. Yan ang kailangan. Baka mamaya di kayo makagilap eh, di ba? Siguro po sa mga inaanak nyo na nagpaplano mag-solar, ang Goodwe po is nag-offer kami, pag same brand, kasi open po kami for other brand in terms of battery eh. Pero sa amin, 10 years automatic. Pag Goodwe inverter, Goodwe battery. We offer full replacement. Pag nasira within the period ng warranty, palit tayo ng bago. Kasi hindi design yung solar po is to repair local. Oo. It must be from the manufacturer side. So papalitan na lang. Tama po. Sabihin ko lang, tayo mga Pilipino, medyo hindi natin kinoconsider ang warranty. Di ba? Mga resibo din natin tinatabihan kasi ang hirap-hirap hagilapin ng mga brands para sa mga warranties. Oo, pero sila andito lang at confident sila sa produkto nila. Hahanapin mo minsan yung confidence talaga ng ng mga representative ng brands. Gusto ko lang din linawin, hybrid tong system namin. Yes po. Sir. Etong system namin ay nakatap pa rin sa Meralco. Tama po. So, hindi mangyayari na kapag alas 11 ng gabi, kailangan namin mag-shoot wala kaming kuryente. Yes hindi po. ganun. Hindi po. Kukuha pa rin talaga kami sa Meralco, di ba? Regardless, ang ano naman kasi dito is yung ROI. I-compute mo kung gaano karami yung natitipid mo. Peruin mo, ang peak harvest niya ay alas 10 hanggang alas 2. Yun yung pinakamainit eh. Pero sa ganitong system, pasok na pasok, di ba? Kayang-kaya. Pero kaya rin naman talaga ako nag-decide. Siguro katulad din ng milyon-milyon Pilipino na nagko-consider magpakabit ng solar. Gusto makatipid. Ang dami-daming gastos na sa mahal ng kuryente. I think yun naman yung number one reason for doing solar. Pero ang market din kasi talaga yung paano ba ako makakatipid? Yes. Merong problema ang lahat ng tao at kapag nag-offer ka ng solusyon dito, mag-gravitate talaga sila. Papunta dyan sa bagay Bonus na yan. na lang na sustainable siya. Hindi naman siya permanent fixture eh. Pwede mo siyang dalin eh. Pwede may lipat. Pwede mo siyang ilipat eh, 'di ba? Sa'yo pa rin 'yan. Hindi yan tipong hindi tsaka na ako magpapasolar kapag may sarili na akong bahay. Kailan pa 'yon? Baka nga dahil nagpakabit ka ng solar, baka mas mabilis pa yung pag-acquire mo. Makakatipid ka. Makakatipid ka, 'di ba? Yung matitipid mo diyan, huwag mo ipang inom. Lagay mo sa savings mo para makabili ka ng bahay. And actually, akala ko rin talaga dati na kapag kinabit yan dyan, wala nang tanggalan. Mapupunta na yan sa may-ari ng property. Hindi, pwede mo iwan kung mayaman ka, di ba? Pero pwede mo rin tanggalin kasi sa'yo yung bagay na yan. And syempre, lalo kapag nagpapatakbo ka ng negosyo, doon mo marirealize na yung mga maliliit na bagay, the little things, they add up. They add up talaga, lalo sa mga maliliit na butas sa day-to-day operations mo. Kasi wala akong alam na negosyo, unless na lang tak-tak vendor ka, na hindi gumagamit ng kuryente. 'Di ba? Sari-sari store ka gumagamit ka ng kuryente. Saka water filling station ka gumagamit ka. Saka I think yun nga, nabanggit mo na rin yung water refilling station. I think may mga negosyante kasi na hindi nila afford mawala ng kuryente. Yes. Isa yan. Actually, I'd argue na lahat ng negosyo hindi afford mawala ng kuryente. Bakit? CCTV. Security. I mean, kung may pakialam ka sa mga bagay na ininvest mo sa negosyo, kailangan lagi ka may security. Kasi, putya kapag nag-brown out, kunyari magnanakaw ako, andyan ako aakyat ng bahay talaga, patay lahat ng CCTV. Diba? Wala ka nang gugupit. Iba kasi tinatakpan ng t-shirt eh. Huwag nyo nang tanong kung ba't ko alam ha. Pero nakikita ko lang yon. Natakpan ng t-shirt, ganyan, o ini-spray paint. Huwag nyo nang tanong kung bakit ko rin alam. Pero kapag brown out, nakaw talaga ako niyan. Kung magnanakaw ako, kaso hindi naman, di ba? Ang laki pa rin ng bawat isa yan, sinlaki pa rin ng plywood. Plywood yan. Oo. Akala ko, ganun-ganun lang kasi yung alam ko eh. Share mo, Nino, kung bakit gusto mo rin talagang meron. Pero medyo mababaw tong bagay na to kasi isa sa mga pain points namin sa lumang studio talaga. Diyos ko. Eto kung nag-iisip kayo magpakabit ng polycarbonate na bubong, gusto ko lang sabihin na napakaingay niyan. As in, napakaingay ng polycarbonate na bubong. Lalo kung walang kisa. I mean, magpa-polycarbonate kang bubong. Kasi ayaw mo ng kisa, may gusto mo yung liwanag. Kasi gusto namin yung natural light eh. Pucha, ang ingay pa rin ng polycarbonate na bubong. Kinailangan ko pang magpa-rig ng tent sa taas. Gumawa ako, nagpalagay ako poste, lagyan mo nga ng clear na tolda para yung ulan, hindi mo masyadong narirdig. So, nung sinabi niya sa akin na interested sa solar cell PH and si Goodwe na magkabit dito, sabi ko, ayos. Hindi ko inisip yung kuryente. Ayos. May sasalo ng ulan. Yun yung una kong inisip talaga. Pero nga, nung naikabit na,
nakita ko na ang ganda pala nito. Like, napaka-social, napaka-professional. At nung nakita ko yung drone shot, na punong-puno yung bubong namin, ay, napakaangas talaga. As in, sobrang ganda ng pagkakalatag na minsan parang gusto ko na lang matulog sa taas. Ang kagandahan din kasi sa ino-offer nilang services is nag-ocular naman sila. Yes. So I think kasama naman dun sa pagtatanong, saka yung curiosity, is ano ba yung pwede sa bahay ko at the most minimal cost. Ako, eto hindi ako magpapanggap na naiintindihan ko lahat ng kuryente speak na sinasabi nito. So, ang suggestion ko sa inyo, magtanong kayo. Walang stupid questions yan sa mga yan. Ay, Pero ang grabe. itatanong mo talaga sa kanila ay, kung mag-i-invest ako ng gantong halaga at ang gusto ko ay gantong setup, magkano ang matitipid ko? Yun yung pinaka-basic eh. At bibigyan ka nila ng computation, di nila huhugutin sa kung saan man yan numero na yan. May computation yan. And from there, dun ka na magde-decide kung fit ba sa'yo itong bagay na to. Pero, nasa Pilipinas ka. Tirik na tirik ang araw dito. Bakit hindi, di ba? Siyempre, gusto kong magpasalamat kay Solar Cell PH at kay Goodwe. And siyempre, kay Architect, kasi ikaw yung nagpakilala sa akin, sa kanila. Architect Anjo, kilala nyo namin, bigote, di ba? Partida, inahit niya kaninang alas 8 yan. Tumubo agad. Di ba? Oo. Na gusto ko magpasalamat kasi, ang laki, kitang-kita, nasa numbers, ang laki ng natitipid ko talaga. Eh, yung matitipid ko na yan, pwede. Marami akong pwedeng paggamitan yan. Pero hindi, siyempre, iaano natin yan, ilalagay natin yan sa mabuti. Sa mabuti. Sa pagbili ng... Ninong! Ay, sorry. Siesta na ba? Siesta? Sorry. Ang lamig kasi. Ang lamig, tas nakakatipid ako sa kuryente. Siyempre, again, maraming salamat sa Solar Cell PH at Goodwe. And Goodwe, Nakapag-aircon tayo ng tanghaling tapat. Goodwe, baka naman. Diba? Oo. Ikaw na nanonood dito, the fact na pinapanood mo tong video na to, ino-consider mo nang magpakabit ng solar. Kung saan mo pinapanood tong video na to, I'm sure, pwede mo silang i-message kasi malamang di mo naman sa sinehan pinapanood to eh. Malamang nandiyan ka sa cellphone mo ngayon. Message yun na yung page nila kung saan naka-host tong video na to. Pwede na silang i-message. Pero, if hindi, sa sinehan mo pinapanood to, nagbayad ka pa, ayan, nandito yung social media nila. Search nyo na, tapos mag-message ka kayo sa kanila.